So, yun na nga guys, nung nakaraang linggo, nag-trending ang pagkamatay ni Joy Joy Wiwit, ang isang social media sensation na naging beneficiary or na-vlog ni Daddy Frankie noon. So, marami din ang lumalabas dito sa social media na ito ay nailibing na. So, nung pinuntahan ng Team Daddy Frankie, itong bahay nila ni Joy Joy Wiwit at nalaman nga hindi pa nga ito nailibing. So, nung makausap ang nanay ni Joy Joy, dito nalaman ni Daddy Frankie na hindi pa nila mailibing or wala pang fixed na schedule kung kailan ililibing dahil wala nga silang nahahawakan pa na pera. No? Kinukulang sila sa financial na aspeto dahil nga dito pa lang sa kabaong ni Joy Joy Wiwit ay nagkakahalaga na ng 16,000 plus may mga babayaran pa doon sa sementeryo at sa iba pang mga expenses sa pagpapalibing. So, yun guys, no? Dahil sa kabutihang puso ni Daddy Frankie na mula noon hanggang ngayon ay binigyan ni Daddy Frankie ng solusyon ang problema ni Joy Joy. So, nagbigay siya ng 30,000 plus dinagdagan ni Boss JB Vlog ng 5,000. So, a total of 35,000 lahat po ang naibigay na tulong pinansyal ng Team Daddy Frankie. So, dito masusolve na yung problema nila, no, ng nanay ni Joy Joy at mabigyan na siya ng magandang libing, no, or may hatid na sa kanyang huling hantungan. Si Daddy Frankie po ay naging beneficiary niya si Joy Joy. Sabi nga ni Daddy Frankie, 3 beses lang niya na-vlog si Joy Joy, pero naibigay niya yung kahilingan ni Joy Joy na TV, no, yung television, plus nakatulong din siya dito financial at mga groceries, no. Sa 3 beses na na-vlog ni Daddy Frankie, nakapagbigay pa si Daddy Frankie ng 6 na buwan na pambayad ng renta ng kanilang tinitirhan nung last na vlog niya, no. So ito guys, nanawagan din si Daddy Frankie sa mga kapwa niya content creator na nag-vlog din kay Joy Joy Wiwit dati na kung pwede tulungan din po ang pamilya, no, para po kahit papaano ay gagaan din yung kanilang kalungkutan, no. So yan kay Daddy Frankie, grabe, no, isa talaga siyang savior hanggang sa kauli-ulihang oras ng pagstay ni Joy Joy dito sa mundong ibabaw ay talagang naging savior niya pa rin si Daddy Frankie, no. Malaking bagay po, no, yung 35,000 para mabigyan ng solusyon yung malaking problema ng pamilya. So maraming salamat talaga kay Daddy Frankie at sa buong team sa walang sawa at walang tigil na pagmamahal at pagtulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong, no. Sa kabila po ng mga problema na pinagdadaanan ni Daddy Frankie ngayon ay talagang walang tigil yung kanyang pagtulong. So doon naman sa problema doon sa DSWD, hindi naman po pinagbabawalan si Daddy Frankie na tumulong, no. Kumbaga meron lang na mga inaayos, no, nire-regulate lang ng ahensya na wala pong mailalabag at wala pong tawag dito, maaapakan si Daddy Frankie na hindi niya malalabag ang karapatang pantao ng mga taong tinutulungan nila, pero hindi naman po siya pinagbabawalan. Yun yung sinasabi ko dati na kung merong problema pwede namang makipag-coordinate, no, para maitama ni Daddy Frankie kung ano yung mga bagay na dapat niyang itama para mas lalong matulungan yung mga taong nangangailangan. Kumbaga, coordination lang at pagtutulungan para po sa ikabubuti ng mga kababayan natin na talagang kailangan po ng tulong. Kasi sabi ko nga, ang isang charity vlogger na kagaya ni Daddy Frankie ay isang extension ng gobyerno para po makatulong sa mga kababayan natin at malaki po ang naging ambag niya sa lipunan. So, ipagpatuloy po natin ang pagsuporta kay Daddy Frankie at sa kanyang buong team. I-like, i-share at i-follow at i-subscribe natin yung kanyang mga channel, no? At saka wag nating i-skip yung ads dahil dyan po yung isa sa mga pinagkukunan, no, ni Daddy Frankie para po tuloy-tuloy ang pagtulong. Maraming salamat and God bless everyone.